bahay nila, yung libreng CR. Maniningil eh. Pag yung gusto mong libreng CR, mabaho, madumi. Sige. Gusto mo yung mabango at may toilet paper and all, alagado ka, 10 pesos. Buksan pareho lahat ng CR yan. Pagandahin at libre lahat. Gusto ko po mangyari yan, can you assure me, Yusek Ortega, effective immediately? Kasi di ba nung nag-inspect ako, may mga nagsunod. Pero yung mga taga Mindanao, taga Visayas, sabi hindi dito, sir, tuloy-tuloy pa rin, nagbabayad pa rin kami. Yes, Your Honor. In fact po, to be fair with LTFRB, lalo na po si Chair Guadis, yun po yung sinagot niya sa inyo, naalala ko po yun. And precisely after a week, he was doing it. So wala lang po akong report kung eksakto ano po yung development. I-suspend nyo yung Kasama po ano, yun. o multahan nyo na malaki yung may-ari ng post na ayaw pong sumunod. Sige, kanina pa nagtatas na kamay. Unahin natin si Mr. C. Ata, Robert C. Thank you, Mr. Chair. And we Taga saan po kayo, Mr. Robert C? sa Move As One Coalition po. I'm a co-convener of the Move As One Coalition. Ano po yun, sir? Actually, advocates po kami ng sustainable mobility. So we are about promoting safe and comfortable, convenient public transport, Yes, sir. walking and cycling. Oh, very good. Yes, sir. So thank you very much po for your advocacy and focus on road safety. Very important po yun. And I just want to also inform the group na actually may Philippine Road Safety Action Plan 2023 to 2028 pero unfunded. All these years walang budget yung Road Safety Action Plan. So this is something that we need to work on. And if I may volunteer po, we would be very happy to work with your staff, Your Honor, in order to develop a legislative and budgetary agenda, hopefully with your team, to push this road safety agenda along. Thank you, sir. And I'm inviting you to come to my office and talk to my Legis group. Yeah, definitely po. And the other point we want to make po, within this action plan, it's comprehensive. Ang tinatawag nilang safe system approach. It's not just the vehicles, it's also the drivers, it's also the infrastructure. Kailangan comprehensive, hindi pwedeng piecemeal. And this is, I think, also a point we want to make. It's important to focus on yung public utility vehicles, but we should not forget yung private vehicles. Kasi I think when my colleague Patrick will point out, yung statistics natin, the bulk of the road crashes are still private vehicles. So maybe I'll ask Patrick to say something about that. But yun, that's I think a key point po. We would be happy to work with your staff, Yes, sir. Your Honor, on that. Thank you, sir. Yeah, Mr. Patrick Halasco. Yes. Good afternoon po, Senator Tulfo. For us, from Alt Mobility PH po, we're a transport reform organization. And based on the discussions on transport safety, we think, we want to point out yung report po ng MMDA. Yung MMDA Metro Manila Accident Recording and Analysis System. Sa base po sa report nila from 27 to 22 types of motor vehicles involved in accidents. Ang pinakamataas po, top 1 motor vehicle accidents in Metro Manila is contributed is because of cars. At yung datos po doon ay 531,474 from 2017 to 2022. Kung ikukumpara po natin yun sa mga bus, sa PUV, PUJ, bus po, 40,020. Napakalayo po nung numero ng aksidente. We agree that, of course, like, very important po yung maintenance, ensuring that our public vehicles are well-maintained, are functioning, but also our drivers, staff, importante din po yun. But ito nga po, datos na po, report na po galing po sa MMDA na nagsasabi na cars are top contributors in terms of vehicular accidents. And I think I echo
yung sinasabi po ni Sir Rob na kailangan din po talaga ng I guess like stricter or parang more focus on private vehicles. And just to share po, no? Yeah, I agree with you. If I can cut you off, sir. Yes, sir. Yeah, I agree. Yung private vehicles, we should also be concerned doon sa maintenance ng sasakyan. Pero nasabi ka kanina, mostly itong mga private vehicles owners ay concerned sila sa safety nila at ng kanilang pamilya kasi ang sumasakay sa kotse nila, yung pamilya nila. Although kapag halimbawa, let's compare one-on-one, na-aksidente yung isang kotse, ilan lang sakay niyan? Na-aksidente isang bus, dosenang sakay niyan. Yun eh. So, kung alimbawa may maaksidenteng 10 kotse, isang bus lang yan ang katumbas niyan. O kahit na 20 kotse pa, ilan ang pasahero niyan? 20. Isang bus lang maaksidente niyan. 20 passengers easily masusugatan. Let's talk about people's lives. Yes. Let's not talk about yung unit. I think it's still the fact still remains that a big contributor, True. top contributor, Well, it may be true. are cars. And I True. think yun nga, base po sa reporting It may be true kasi mas marami ang kotse Oh. kaysa sa public vehicles. shouldn't this be a top safety issue, diba? And ito po yung pinag-uusapan ho natin. Ito lang po. Pero Lahat po tayo sir, dito- teka lang po. sir, I'm not debating with you. Yes, I sa just mga want to cars. stress Wait, the point. Sir, point of order. Please, keep quiet. Kasi I'm concerned really about sa public vehicles because ito mga sasakay sa public vehicles, mahirap natin kababayan to. Karamihan sa kanila mga pobre, masa. Walang pambayad kapag sila na-aksidente, nasugatan. Whereas ito mga may-ari sa sakyan, may mga insurance to, may mga trabaho to, magagandang trabaho. They can take care of themselves if they get into an accident. Of course, aksidente pa rin yata. Ano pa rin sila, consider sila as commuters pa rin. Pinag-usapan po dito yung masa. Muna. Saka na po yan. Of course, later on, we'll deal with that. Kaya pala ang forma niyo, sir, formang mayaman kayong dalawang Mr. C. Hindi nga, sir. Sir, kasi ang lumalapit po sa akin, sir, puro may... sorry, sir. Pagsalita niyo muna ako, sir, okay? Ako pong chairman dito. Ako pong may control sa mikropono, okay, ninyo? Lahat po ng lumalapit sa akin sa programa ko, mga pasahero, mga pedestrians, na mga mahirap. Wala pong lumalapit sa akin mga katulad ninyo. Although, tutulungan ko kayo pag lumapit kayo because you can take care of yourselves. You have the means, the resources, lawyers to take care of your problems. How about these poor people na mas nakararami? Yun po yung point ko dito, sir. Although, of course, asikasuhin ko rin kayo dahil kasama po kayo doon sa dapat Kaya po, maging part ng concerns. Okay? Yeah, ang Mr. point Camara. po namin- Mr. Camara. ang point po namin. Sir, Mr. Camara. Go ahead po. Okay. Kayo muna. So thank you so much, Senator, for this. I just want to give my input about other things na pwedeng ilagay sa bus aside from CCTV. Yes, kailangan yon, but that's quite expensive and difficult to maintain. In my 20s to early 30s, I had the chance to travel around, commute lang, Hong Kong, Malaysia, Singapore. And I noticed their buses have a digital speedometer displayed na makikita ng lahat ng pasahero. And that's quite an inexpensive thing to install. So maybe we can have that on the buses so that if the public can see that the bus is overspeeding, they can simply take a video and report it directly to the DOTR LTO. And then, since you said nga, no, a lot of the commuters are mahihirap, put a reward. Pag nag-report sila na, ito, nakita ko nag-overspeeding, o di may reward sila. Good idea, Diba? sir. I You agree. turn your public into your CCTV. And the digital speedometer is quite affordable to install. I agree with Mr. Camara. Maganda yan, magkaroon ng programa ang LTO na pag merong nag-speeding dyan o may pasuray-suray dyan na driver, pipiti ka ng camera and then isa-submit sa LTO and then LTO will take over kung anong narapat na parusa o ipatatawag, show cause order, etc. So I think it's a good idea para makatulong yun para pag-ayos sa traffic. Now,
babalikan kita Mr. Nolasco later. Bike lanes. Marami sa mga bike lanes natin na hindi ginagalang nitong mga kotse, itong mga bus. Ba't pa tayo naglagay ng bike lanes kung inahaging-hagingan lang, dinadaplis-taplisan o inukupa ng mga taxi, kung ano-ano pa masasakyan, itong mga bike lanes natin, DOTR. Tama po kayo, Sen, sa observation niyo po na medyo in reality po talaga may mga instances, maraming instances wherein yung mga bike lanes po natin ay talagang hindi po nabibigyan respeto ng ating mga motorista. Kaya nga kami nga po, humingi nga kami ng tulong sa SAIC even though hindi rin ganun kalakihan ang opisina ng SAIC under kay ASICLIM. Nagkakaroon po sila ng mga certain days na may programa po na nanghuhuli po. Siguro po ang kailangan po natin dito is really education sa ating mga motorista na kung anong respeto po yung ibibigay natin sa pedestrian, maaari po ibigay rin natin sa ating mga bisiklista po. Sir, kung nanguhuli kayo dun sa bus lane, sa EDSA, good yan. Okay na okay ako dyan. Dapat manguhuli din kayo dun sa nag-violate sa bike lanes. Di ba? Wala akong nakikita ng huli dyan sa nag-violate ng bike lanes. Dapat yung pag sinabing bike lanes, puro mga bisikleta lang dumada dyan at nirespeto. Bawal ang motor dyan. Tama po kayo. I'll just double check po kung may karapat na kaming mag-fine. Ano? Pero definitely po, there are instances na tumutulong nga po yung SAIC sa paghuhuli po ng mga DOTR gumagapit sa bike lane. Then dapat i-ano kayo, bigyan kayo ng panikit ng LTO. Di ba? I-deputize kayo yung SAIC. So lahat ng mga motorista na nagbabiolate ng bike lanes, tikitan. Ito po, Tikitan. kasasabi lang po sa akin ni Kasi, ED po. LTO, Attorney Greg, sir, pwede yun, di ba? Yung nagbabiolate ng bike lanes na yung mga taxi dyan o kotse o motor na gumagamit ng bike lanes at wala nang itsapwera na yung mga bikers nagbibisikleta, multahan. Pwede. Opo, Mr. Chair. Pwede pong tikitan yan. And in addition to that, Mr. Chair, marami rin pong nagre-report sa amin na pumaparada sa bike lane, nagpapark sa bike lane, or nag-stay sa bike lane. Sinusyokos po namin yun. Tapos, kapag po napatunayan na wala naman dahilan, the appropriate penalty ay ini-impose po namin doon sa registered owner or kung sino man po yung nagmamaneho at the time of the incident na sinend sa amin. Okay, so gusto ko po in 5 working days again, implemented na po yan na meron nagbabantay sa mga bike lanes natin at naninikit. Seryoso po ako, sir. Kasi napipikon po ako, although I'm not a biker, pero marami akong nakikita na nagbibisikleta na in fact, yung iba nagreklamo sa akin, nasa side sweep, nahagingan, muntik-muntikan na. Kaya naglagay tayo ng bike lane para makatipid yung mga kababayan natin at, di ba, magamit ng mga gustong gumamit ng bike lane. Yes, sir. Opo, Mr. Chair. We will magdadeploy po kami ng mas marami and we will coordinate with MMDA. Kasi meron din po sila sa MMDA. MMDA, okay ba yun? Good morning, Mr. Chair. Actually, we have a unit, yung Bike Lane Operations Program. Hindi lang po ito. Kalat kasi, meron kami sa Ross Boulevard, sa Commonwealth, EDSA, C5. Nag-operate sila. We can give you the report ng kanilang apprehensions. Okay. Now, thank you. Now, let's move on sa naman, pedestrian. Pati driver ko, napapagalitan ko to. Minsan, driver ko, totoo, nabatukan ko 2 beses na ata, driver ko. Dumaan kami sa pedestrian, natutulog ako, pagising ko dumiretso, tapos tumayo sa gitna ng pedestrian, binatukan ko ng driver ko. Kung meron ng huli doon, papahuli ko. Hindi nga, bakit yung mga pedestrians natin hindi nirespeto? Anong may problema? Siguro maglagay tayo ng humps. Maliban na lang kung merong stoplight. Kung walang stoplight, let's put a humps. Para talagang mapilitan tong mga sasakyan na tumigil. Kasi ang nangyari, kung walang humps, hindi nirespeto yung mga pedestrian. Tuloy-tuloy lang yan. Yung pedestrian tatayo, ang nakakawa pa niyan, buntis o dilikan, may karga-kargang baby, hihinto sa gitna, ayaw pagbigyan, tuloy-tuloy lang, hala, jeep, taxi, lahat. Tapos ngayon, magpapatentero itong pedestrian. In some cases, nasasagasaan.
And then, bago ko makalimutan, I think this is DOTR o sino ba to sa LGU, i-require nyo lahat na may-ari ng mall na maglagay pa ng karagdagan ng mga footbridge, overpass. Kasi ang lalaki ng kinikita ng mga hinayupak na ito, I'm sorry, ng mga taong ito, and then ang nilalagyan nila na footbridge, isa lang, at sila nga nagkukos ng traffic. Naglalagay sila ng pedestrian, yung pedestrian nga hindi respeto. So dapat maglagay sila 2, 3, I don't care, 3 footbridge. Different strategic location. Yes, sir. Yes, Your Honor. Alam mo, salamat po yung sa sinasabi niyo ngayon, Senator, na maglagay ng harang. Precisely yung po yung position din namin sa DOTR Road dahil nasa amin po yung bike lane at saka pedestrian, wherein ang aming proposal nga po, kailangan po sana namin makumbinsi yung iba nating kasamaan sa ahensya na maglagay po tayo ng certain protection po, hindi lang po yung linya, hindi lang po yung pintura. Dahil alam naman po natin gaano kadelikado pag natamaan yung siklista or yung pedestrian. So we are into that approach po na magbigay po tayo ng certain physical barrier po para mas ma-protection na natin ang ating mga pedestrian at saka mga siklista. And just to add lang, Your Honor, regarding yung sa sinasabi niyong footbridge, kami po ay merong ongoing talks with certain malls na magkaroon po ng mga footbridges para po matulungan po yung ating mga pedestrian. Kasi ang napansin ko dito, sir, sa mga malls, sa mga especially medyo probinsya na, isang footbridge lang. Tapos ang layo pa lalakarin ng mga tao. Kaya ang iba napipilitan na lang tumawid, magsapalaran, saan? Diba? Yung mga malls na yan, i-require natin maglagay ng 2, 3 footbridge strategically located for the convenience of their shoppers and for the convenience of the commuters. Padagdagan po natin, sir. Kung kailangan batas yan, sir, pagpapasok ko ng batas. Pero siguro pwede na kahit hindi batas, kayo po mag-require sa mga may-ari ng malls na yan. Diba, sir? Okay. Kasi ito, according to DOH 2021 report, at least 57,000. Dami nito. 57,000 pedestrians ang aksidente, nasugatan o namatay. 57,000. Kaya nga, Yusek Ortega, again, dito, pasensya na kayo, ganito ako mag-action 5 working days. Give me in writing yung plano ninyo paano ma-implement ito na lahat ng pedestrian lanes all over the country, not only in Metro Manila but all over the country na magkaroon ng hubs. Of course, para lang kapag yung merong stoplight. Kasi yung stoplight na will take over. Pero yung walang mga stoplights at pedestrian lanes lang, dapat may hams o may harang or something na talagang mapipilitin sila mag-stop. And then tataasan ang violation. Tataasan dapat ang violation, moving violation doon sa mga nagba-violate doon. Diba? Okay, balik ulit. Ay si Ma'am Maureen Mata. Isang mapagpala at na tanghali na po sa ating lahat, Senator Tulfo. Ako po si Mau, isa pong commuter at syempre isa rin pong pedestrian. Thank you, ma'am. Yes po. Tumatawid din po ako sa mga kalsada. So, base experiences ko po, number 1, siguro isa rin po dito yung pag tumatawid talaga tinututukan po kami ng mga drivers. Kasi alam, kahit po gaano ka-traffic, mismo yung pedestrian lane po, nakasampa na po yung mga sasakyan na hindi naman po dapat. So, siguro awareness po talaga ng mga drivers na ito, hanggang saan po ba dapat sila? Kailangan po bang tuntungan itong pedestrian lane? Tapos pangalawa, alam na nga po nilang dahil may kapangyarihan po ang kamay, di po ba? Sabi, sabay-sabay po kami, tututukan pa po kami lalo. So yung aksidente, hindi po talaga mo maiiwasan kahit ano pong depensa ang ginagawa namin. Ano po? Pangatlo, yung traffic lights po kasi, may mga areas po dito sa Metro Manila na mahaba pero sobrang iksi ng segundo. Tapos meron din po namang maikli, sobrang haba po ng segundo nung meron po talaga. Ano po? Thank you. Yeah. Yes po. Okay na yung observation ko yan. Po. Pang-apat, ang dami ko pong observation. Go ahead po, ma'am. Yes po. Sa footbridges, okay lang po sa mga malls. As long as na may reasonable accommodation or yung accessibility needs po natin, pag-akyat doon po sa mga footbridges na to. Like for example, there's an escalator or an elevator po. Siyempre po kami pong
tayo pong lahat ay may mga kapamilyang may mga kapansanan, di po ba? Mga Opo. nakatatanda. Opo, So senior. gusto, naobserbahan ko po lahat po pag weekend sinasama po natin sila na kumain sa labas. Kung footbridges lang po ito papunta sa mall at wala pong means, no? Para sila ay pumunta sa footbridge na to, paano nga po sila may enjoy ng kasama ng buong pamilya? Hindi naman po namin sinasabing wag maglagay ng footbridges sa mga malls. Kasi based experiences ko po sa Makati, kasi from Makati Med, nilalakad ko po yan hanggang sa Ayala, sa SM po bago po ako mag-MRT, ano po. Another po is, may mga footbridges po kasi tayo na hindi po talaga nagagamit. No, katulad ko po, puro hagdanan po, hirap na po talaga ako umakyat ng hagdan sa totoo lang, no. Kung meron man escalator, madalas po ito sira. Eh, isang tawid lang po doon, ospital na, nandiyan isang lingon mo lang, no po. Katulad sabi ko nga minsan, baka pwedeng baligtarin namin, baka mag-jaywalking po ako para ibalik lang yung pedestrian lane dun sa lugar na yun, kasi nahihirapan na po akong tumawid, no. Maganda po So ma'am, interrupt ko bago ko makalimutan to. Okay. Gusto ko po lahat ng footbridge certified PWD and senior citizen friendly and safety na mga gumagamit. Dapat well lighted. Alisin na yung mga statue dyan, mga hold-upper, yung mga nangaharas, mga heckler. Get rid of them kasi ang dami niyan. Maasahan ko po sa inyo sa DOTR. Definitely po, ipaparating rin natin to sa bawat LGU kasi bawat footbridge may certain LGU. Yes. Kasama po rin yung MMDA sa EDSA. In fact, ito nag-isip lang ako ngayon, if I may share. Siguro pwede tayong gumawa ng programa ng Adapt a Footbridge Okay. wherein ang mall, pwede siya maging toka sa footbridge na yun with all the safety and convenience sa mga PWD po Mhm. para makatulong po yung ating mga private sectors. It's just I agree. something I in agree. my mind now na Yes. baka po pwede Community involvement. Yes, why not? Sure. Sa pag ako dyan. Basta ang sa akin lang po, do what you have to do. Kung ano mang programa gusto nyo pa-implement o have in mind. As long as lahat ng footbridge gusto ko, PWD, senior citizen friendly, and then of course, yung safety and security ng mga gamit doon dapat well lighted. Dapat kung pwede pagdating sa gabi, may nagbabantay. Kahit tanod man lang, coordinate ka sa DLG. May bantay man lang 2-3 tanod. Kasi kuminsan hindi na ginagamit eh. Kaya natatakot dahil merong nang hold up doon, may nang snatch. Tapos madilim. So dapat may mga ilaw yon. Tapos ayokong tulugan nyo ng mga kung sino-sino mga lasing dyan, amoy ihi. Hindi nga, meron mga footbridge dyan, amoy ihi na mabaho. Meron mga footbridge na yan, tinake over na ng mga vendor. Of course, may pwesto yung mga vendor. I have nothing against vendors. Of course, naghahanap buhay sila. Pero meron silang lugar. Huwag na yung footbridge na iti-take over ng mga vendor. So, hindi na dadaan ng mga tao. DOTR, I'll assign you that task. Okay. Go ahead, continue po, Opo. Mamata. So we have to ensure po that once it is accessible to persons with disabilities, it will be accessible to everyone in the community. Siyempre po tayong may mga pamilya, may mga anak, paano nga po naman tatawid? Meron din po tayo ngayon yung, siyempre, yung connectivity po na tinatawag para po makapunta kami sa point A to point B to point C. Katulad po, hindi lang po ako, may mga dala rin po mga bisikleta, may mga dala rin po yung mga namamalengke sa mga Divisoria, Baclaran. Siyempre yan din po ang dinadaanan. So how can we ensure na safe at hayahay po ba yung paglalakad nila papunta sa isang sakayan? At meron pa po kanina, habang ako po'y nag-aantay ng masasakyan, sinabihan po ako ng aming tanod, ingat po dito dahil marami na pong mga batang hamog na nai-snatch, no? Common po siya habang ikay tatawid o nag-aabang ng sasakyan, marami pong batang hamog ngayon na nang snatch po ng bags, ng wallets, ng mga cellphones po, sir. So minsan nga po may mga dala pa yung mga patalim na pwede ikamatay din ng ating pedestrian o ng commuter po natin. So safety really is very important also. Ang taga-PNP rito, PNP, your name is Colonel General. Police Brigadier General Reynaldo Pawid. Maganda po yung point niya. Na-observe ko rin po yung marami mga batang hamog, tapos nang haras, tapos nang isnad ng cellphone, pag nakabukas ng kotse mo, nakalabas yung kamay mo, hihilain yung relo mo, cellphone. Ito, inamomonitor niyo po, General? Yes, sir. And with that, sir, we will
be sending again reiteration to our local policemen to intensify our crime prevention measures with regard to this, Your Honor. Ano po kayo, General, sa krame? Sa Directorate for Operation po, Deputy. Very good. You're the person I need to talk to. Let's talk about hold-upan sa mga taxi. Ilan na pong buhay ng mga taxi driver na buwis pang-hold up? Hold-upan sa mga jeep, hold-upan sa mga bus. Ano po yung plano nyo rito para ma-address to, sir? General. Meron naman tayong crime prevention efforts dito. Unang-una is on our local police. They have their list of criminal gangs involved into these hold-ups or other. Preemption po ang ibig sabihin. Huwag yung listahan ng mga hold-uppers. Gusto ko po, paano po natin ma-prevent Yes, to? sir. Meron tayong directives yan, intensifying our police visibility Okay. in this convergence and also other areas where hold-ups or crimes are prevalent. So we'll be again reiterating our directives to them. Siguro po, sir, maglagay kayo ng mga mobile patrol cars strategically located kung saan yung hold-up prone kung tawagin at nag-iilaw-ilaw at siguro ipaalam niyo yan sa mga taxi drivers, sa mga jeep, sa mga bus na kapag sila ay nakaranas na hold-up, doon nila dadalhin. Kasi I saw one video footage na yung isang taxi driver, meron siyang presence of mind. Alam niya na doon sa isang kanto may police, merong checkpoint na police or may station ng police. Doon niya dinala habang siya in-hold up and then tumakas siya. Something like that. So Yes, sir. Yes, sir. We'll do that, sir. yeah. So sa inyo pong data, ano pong kadalasan na hold up? Taxi, jeepney, bus? Hindi lang actually mga sasakyan to include mga tao din. Mga tao. Hindi, Yes, sir. I'm talking about sa passenger po. Sa mga jeep, taxi, I do not have actually the record here. We can provide you. So happy ako doon sa sinasabi niyong sir, police visibility and kung kinakailangan para sa mga bus. Many years ago I've heard about that yung marshals na sumasakay naka-civilian sa mga bus. Can we implement that? Yes, sir. We can Once in a while? reactivate this one, sir. Nandito pa naman yung mga HPG natin, sir. Oo, wala, alam ko na marami sa ating mga HPG, wala namang ginagawa. Ang dami, ilan bang tao niyo sa HPG? Kung pwedeng. Ilan lang, gusto ko lang personal na HPG uniform. Ilan? Sir, per the HPG personnel, more or less 1,600 nationwide. Ang dami. So siguro 1,600 na yan, gamitin natin sa kalye. Gamitin natin yan, sumakay sa mga bus. Marshals, civilian, naka-civilian. Ang dami niyan pala, oh. Sa iba't ibang lugar, siyempre. Special dun sa lugar na palagi natin mabalitaan, may hold-upan. Sumakay sila sa bus. Sumakay sila sa mga jeep. Di ba? Mabawas-bawasan, tapos may nasample na hold-upper. Di, medyo bawasan yan. And then police visibility also. Magpatrol-patrol siguro dyan sa EDSA, yung HPG. Ilan po yung ano nyo? Ilan po yung mobile car ng HPG? Ilan po? Hindi, wala kaming record dito, sir, and but we will be submitting this record, sir. Road 10. Oo nga pala, palagi ako nakakatanggap ng reklamo nito sa Road 10. Oh, saan nga itong Road 10? Sa Nabotas. Oh. Oh, itong Road 10. Talamak to, pinakasikat to sa lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, Road 10. Carnap, hold up, snatching. Oh, bakit? Baka asset ng mga pulis ang mga nang hold up dito. Napapabayaan. Pantusawa, sir. We will direct the concern, the local police concern. I think support area Manila po ito yung binabanggit nyo na area yan, sir. Yes, sir. So, sir, deal tayo, sir. Medyo biro to na medyo kontimpitik. Nag-usap na tayo rito, ano? Kapag hindi niyo po naayos to, pagdating ng, ano ba ngayon, sir? Monday? Pagdating ng Monday next week,
ang balita ko ay tuloy-tuloy pa rin, marami pa rin hold up. Marami pa rin po mga naharas. Kasabat ka, ibig sabihin. Siyempre, usapang matino to. Yes, sir, Kasi nga, police maraming officer. nagkukomento sa ano namin, sa hotline, sa Facebook namin. Itong Road 10. Tagal na ito, sir. Taon na ito. So, General, so this is what I want you to do. Kailangan gawin mo lahat na pwede mong gawin na ma-wipe out na to. Kasi kung gusto, maraming paraan pwedeng gawin. Kung ayaw, maraming dahilan na pwede ibigay. So, gusto ko gawa ka ng maraming paraan na matitigil na to by next week. In fact, dapat bukas pa lang Why next week? Tomorrow. All you need to do is just one phone call away sa mga bata-bataan mo dyan sa PNP. So tomorrow, dahil kapag nabalitaan ko to the day after tomorrow, tuloy-tuloy pa rin sir, then sasabihin ko definitely kasabot ang mga pulis, ito'y pinagkakitaan ng pulis. Tama sir? So by the day after tomorrow, wala na po to sir. Problem sa Paki-monitor nyo nga yung mga Facebook natin kasi monitor nila So, by the day after tomorrow, wala na po sir Thank you sir, thank you. Dami nagtataas na kamay. Last na lang sir, kung okay lang po. Si Mr. Apo, Mata. Apo, siguro yung sidewalk na rin po, no? So how safe is our sidewalk? Dahil marami pong barriers. So ang nangyayari po si pedestrian po ay sa kalsada na dumadaan. So lalo pong nadadagdagan ang datos, either mamatay ka or magkaroon ng may kapansanan yung tao. Yan yung po sinasabi kanina, madam, na yung sidewalk kung minsan nakukupan na ng mga vendors. So ngayon itong mga pedestrian napipilitan ng maglakad sa gitna, nasasagasaan. So MMDA, do something about this. And then syempre kumbinsin yung mga vendors na walang problema magtinda, naghahanap buhay ka kaysa magnakaw ka. Yun ang sinasabi ng mga kaibigan natin sa mga vendors. Pero doon naman dapat sa magandang lugar. Yes, Mr. Chair. Actually, we have sidewalk clearing operations group. We're also coordinating with some LGUs because there are some LGUs na nagbibigay po kasi ng permits sa yung mga tiyangge-tiyangge nila. So, may pinapakitang papel. So, we coordinated with some LGUs na maglagay lang ng linya na dun lang pwede i-allow para at least yung pedestrians may madadaanan pa din, hindi totally occupied ng mga vendors yung buong bangketa. Yeah, dapat pero pa rin madadaan yung mga sidewalk. I mean yung mga yung mga pedestrian. Yes, Mr. Kasi marami mga nakikita kong lugar diyan na punong-puno na ng mga vendors. Siguro meron diyan sa LGU na gustong kumita. Kaya left and right kuha sa mga vendors kahit na mga illegal vendors. Dapat maglagay pa ng kalsada. Yes, Mr. Chair. Kapag hindi, di manghuli kayo. Kasi I'm sure karamihan doon siguro sa mga ilang vendors doon, baka racket din doon ng mga taga-LGU. Maglagay kayo. Didepensa ko kayo. Halimbawa, kayo ay tinira ng LGU. Patatawag natin si Mayor dito. Yes, Matigas Mr. ang ulo Chair. ni Mayor, patawag natin si Mayor. Thank Why you very not? much. As simple as that. Thank you, sir. I'll support you 100. Sorry, Sige sir, po, Ma'am Auri. Senator. Nagiging extension po ng parking lot ang ating mga sidewalks. So, kaya sa kalsada po si pedestrian. Bukod sa vendor, yun, tama nga yun. Po, yung mga nag-extension ng parking po ng mga private vehicles po. Oh, yun, MMDA. Yes po, that's also part of our anti-illegal parking operations. Everyday po, nagki-clearing ang MMDA at tinutuho natin yan kapag hindi nagpakita ang driver at ini-impound ho namin sa aming impounding sa Marikina. Dagdag kita yan sa inyo. Sa Sa MMDA, siyempre, ituto nyo. ticket lang po. Kasi ang tow trucks, hindi naman po sa amin. Hindi, kasi meron yung tatawagan. Oh, so, okay. So, hindi nyo inunegosyo. Mabuti nga para, kasi baka dagdag negosyo sa, Hindi yun po. sa inyo. Hindi So, po. Ticket titikita lang nyo. po, ticket lang. Okay. Pero dapat may mga tow-away zones. Tulad ng sinabi po ni Ma'am Yeah. Maureen. Kapag halimbawa, yung isang lugar na masikip na, tapos ginawang parking lot, yung sidewalk, wala na madadaanan yung commuter, yung mga pedestrian. Pag tow-away, lagay nyo warning, may warning, tow-away zone. Yes, Mr. Chair, especially along our mabuhay lanes na ginagamit ho nating mga alternate routes to decongest the major thoroughfares. So, everyday ho nagki-clearing kami dito aside from those requests ng mga local government units na
talamak yung mga illegal parking. So until gabi po nag-ooperate po ang aming Special Operations Group. Yun lang po ang ginagawa. Naghahatak at ninikit ng mga illegally parked vehicles, especially along Mabuhay lanes, Mr. Chair. Thank you, sir. Ito naman bago si ma'am. Anong pangalan niyo po, ma'am? Nakasalamin? Good afternoon po, Senator Tulfo. Ako po si Karen Silva Crisostomo, Ma'am. Bicycle Friendly Philippines. Siguro, I'm a primary mode of transportation ko po is the bicycle. Okay. And then next, ako din ay isang commuter, pedestrian. So, siguro idadagdag ko lang kay Doc Mau na tungkol din sa sidewalk, karamihan sa ating mga sidewalks, parang kailangan din natin mag-walk sideways dahil it's very narrow. So, siguro kailangan din alalahanin siguro natin na meron tayong Executive Order 774, Series of 2008, na in Section 9 states that those who have less in wheels must have more of the road. So, alalahanin po natin that the vulnerable road users have priority and should be safe, should have safe, humane, efficient, sufficient mobility conditions. So ngayon yung tinatawag natin, thank you very much PNP if you're going to provide safety for all road users, meaning the commuters, pedestrians, and cyclists. Nabanggit kanina na you will have well-lit sidewalks. Sana din well-lit rin yung mga bike lanes at protected. One of the reasons dahil nga matraffic ay people instead of walking and biking, people are forced to use their private cars. Ang lalapit lang po ng mga ibang pupuntahan, pwede naman lakarin, pwede naman ibisikleta, yun nga lang, walang lugar na safe. So, maliban sa binanggit kanina na kailangan i-raise yung awareness ng mga motorists, kailangan din i-raise yung awareness of traffic enforcers. Dahil all LGUs, actually, sana magkaroon ng all LGUs will have a network of safe sidewalks, bicycle lanes, and roads to enable travel around the locality entirely by foot, bicycle, or other forms of light mobility. It is the right of every Filipino na magkaroon ng ganitong klaseng kondisyon na we can move from point A to point B. And if everybody's complaining about road congestion, they have to think, tignan nila na what causes road congestion actually are the volume of cars. Pag tinitignan natin ang bus, it carries 62 passengers. Pag tinitignan natin ang jeep, there are more than 25 passengers. Ang bisikleta and people on the road take up very little road space. So we are not the cause of road congestion and air pollution. So sana po talagang ma-address itong mga to. At sana din magkaroon din nga, alam ko nasa agenda po natin, yung magkaroon ng Magna Carta of Commuters. Yes, ma'am. Yan dahilan kung ba't tayo nandito para kukuha tayo ng mga inputs from all stakeholders kung paano natin mapuo na maayos itong Magna Carta for Commuters. Now, meron ba tayong taga-DILG rito? Anybody from the DILG? Very good, sir. Can you grab a microphone? Sino po kayo at ano pong position niyo sa DILG? Good afternoon, Mr. Chair. I am Attorney Gino Lavarias of the DILG Legal Service. Okay, attorney, kanina pa namin napag-usapan dito yung safety ng mga pedestrians and then napag-usapan din po itong congested na ng mga dadaanan ng mga pedestrians na okupan ng mga vendors, what have you. At kuminsan daw kasi pinapayagan ng LGU yung pagkakaroon ng mga vendors doon, etc. Ano po yung inyo pong reaksyon dito? Mr. Chair, with that regard po, the DILG will issue advisories or memorandum to all LGUs concerned para magkaroon po ng malinis at maayos na pedestrians at ito ay maging commuter friendly po. We will reiterate our issued memorandum to all our local chief executives po. Yung sir, yung pag-i-issue ninyo ng mga mayor sa LGU ng mga permit para magkaroon po ng vendors sa mga kalye, wala ako nakitang problema doon kung kailangan magbigay ng trabaho sa maraming kababayan nila doon, constituent. Pero dapat maglaan pa rin ng espasyo
para sa mga pedestrian. Huwag yung okupahin na yung buong sidewalk, yung mga pedestrian naglalakad na sa gitna ng kalsada na sasagasaan. Do you follow me, sir? Yes po, sir. Is that something na kaya niyo pong iparating sa mga LGUs natin? Yes, sir. I will talk to my principals po na ganito po ang nangyayari sa mga sa ilang LGUs po natin para makapag-issue po kami ng memorandum sa kanila. Paalalahanan po ang LGUs natin. Tapos siguro maglagay kayo ng mga tow-away zones na magtutow pag yung nakaparking yung masasakyan doon na hindi na mga kalakad, hindi na mga gagamit ng mga pedestrians. Diba? Tikitan and magtutow. Yes, sir. Abo. Okay. So, I can count on you on that, sir. Yes po, Mr. Chair. Okay. Sir, what's your name, sir? Hindi ko mabasa, sir. Sorry. Good afternoon, Identify Senator. yourself po, sir. Good afternoon, Senator. Ang idol ng masa. Good afternoon po to Yes. everyone. Ako po ay founding president ng Las Piñas Cycling Alliance. Binubuo po kami ng more than 25 groups. Las Piñas, Parañaque, Bacoor, and we also have one from Virginia, USA, mga Filipino cyclists po doon. In fact, before pandemic, nagpadala sila ng support para magbigay po ng mga helmet para sa mga cyclists. Isa po sa mga concern ng mga siklista natin, not only in Las Piñas, kapag nagra-ride po kami, we're using the bike lane. Some of the bike lanes, hindi po siya protected. Kaya yung mga motorists minsan, andun po, nabubulaga na lang po kami. We're obeying the law na nasa bike lane, tapos may nakaharap po. Kaya lalabas po kami ng bike lane, diliko po. Yan po ang nagiging concern namin. And most of the time, aware po kami, nire-remind namin yung mga siklista, especially sa mga alliances namin na huwag kayong makipag-away pagka nasa kalsada na, instead magbigayan tayo, we respect each other. And let's share the road ang reminder po namin, advocacy namin. In fact, I'm wearing our official jersey. Nakalagay po rito sa likod. Oh, okay. Ang share the road po ito. Nire-remind, ina-educate din po namin yung mga siklista kasi may mga concern yung mga motorist na yung mga siklista nasa gitna. So we remind them, lahat ng members, dito po tayo sa tamang daan. But sometimes, ito ang nagiging problema po namin, Senator. Ang concern namin, may nakalagay naman na tamang babaan, may tamang sakayan. Pero nabubulaga po kami, biglang mayroong mga jeepney na... Sir, kung minsan napapansin ko, kaya minsan yung mga siklista ay napupunta na po doon sa halos gitna ng kalsada dahil ginagamit na ng mga taxi, ginagamit na ng mga private vehicles. So wala silang choice. Siyempre, kaysa masagasaan sila, umurong sila papunta sa kaliwa. Pero dapat road sharing, I agree with you. Dapat magkaroon din disiplina ng mga siklista and then magkaroon din disiplina yung mga motorista. Magrespetuhan ho ba? Tawag, respeto lang. Thank you po. Si ano naman yung sa dulo? Sir Benedict Camara po. So back on topic lang doon sa nabanggit niyo sa Road 10 kasi taga-Tondo po ako eh. So every week dumadaan talaga ako sa Road 10. And every week for the past 3 years napansin ko, hindi lang yung mga criminality, pero sa gabi doon sa Road 10, walang police presence. Wala. Ayun, general. By sundown wala. And Bakit po sa palagay nyo? Bakit walang police presence? The fact na alam na ng lahat na yung lugar na yan ay kilabot, ba't hindi pa rin pinupunta ng mga pulis? Ano sa palagay nyo? Siyempre, yung pulis, isang makakatabi lang dyan, masaksak pa, wala na. So, siguro, sa buhay nila. Sir, siyempre ikaw taga-Tondo ka. Thank you. Thank you. Opo. Sabi mo for the past 2 years, yung lugar kilalang kilabot. Dahil hold up, at aksidente, etc. At walang police visibility, sabi nyo, for the past 2 years. By sundown, wala na. By sundown. Opo. Bakit po sa tingin nyo? Hindi ko, I think, Kasi sundown, doon na nangyari mga hold-upan eh. Yes, and I'd like to, actually, before I go there, I wanted to point out na pati yung pedestrian infrastructure, floating pedestrian overpass na po. Kasi sa gabi, pinuputol ng mga criminals yung bakal, kinakalakal. So kung pupunta kayo doon ngayon, makikita nyo, wala na yung first 5 steps or 20 steps, pati yung release ng pedestrian overpass, nilagari na, wala na. So yun lang po, nakita ko yung progression on through the years. Okay. General, ganito pong gawin natin. Maglagay kayo ng, ano man tawag nun, yung maliit na parang station
parang ano lang, container. I want you to put an outpost. If I need to talk to you, Chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. Na 24/7 nandun yung outpost that will serve as police visibility. Na dapat may naka-duty na police, at least 5 police. At mayroong isang mobile car na pwedeng umaksyon agad. Kasi matagal na yan, 3 years, nagsususpecha na ako, baka yung ma-hold upper dyan, bata-bata, nina PO1, nina Sargento, nila Major, problem, etc. Hindi nga sir, kasi it's just common sense. Sabi nga ni Sir from Tondo, sundown, limpyo na yung mga pulis. Saka pasok yung mga kriminal. 1+1 yun lang po yun sir, equals, baka kasabot yung mga nagsisialisan ng mga pulis at nagtatago na kung saan-saan. O nag-aantay na sa beer house at sasalo na lang pagdating ng hating gabi, magdideclare na agad tumahol dapat. Ito na sir kita. Sinasabi ko lang to parang joke pero maring pwedeng totoo. That's why para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon sir. Maglagay kayo. Kung kailan nyo ng pondo, then kakausapin ko si Chief PNP, I don't know, papapondohan natin. Maglagay ng outpost doon. Para once and for all, matigil na po. Police outpost wag tanod. Police outpost and then may mobile car. Can we do that? Kailan po natin maasahan na magkakaroon po ng outpost doon sir? Give or take, para abangan ko. Kasi ako sir, ganito ang, this is how I am, this is how I work, I operate. Pag nangako ka sa akin, babalikan kita. Hindi ako katulad ng kung iba na bigyan ka ng assignment and then pababayaan ka na lang, babalikan ka after ilang taon. Ako, pag sinabi ko sa in 5 days, babalikan kita in 5 days, believe me, baka less than 5 days, babalikan kita. At kapag hindi mo ginawa, sisingilin kita on air. So General, pag nagbigay ka sa akin ng ano, nandito yung mga alipores ko sa likod, jot down yung mga pangako nila para singilin natin. Yes, sir. We'll Hindi check kayo dekorasyon dyan sa likod, ha? Baka, hindi nga, ayoko maging dekorasyon lang kayo dyan. Dapat nagja-jot down din kayo sa likod. Ang dami-dami nyo dyan. Sige, go ahead po, General. Meron po naman Kailan? tayong malapit na PCP doon, but we'll check on the specific area. Yung PCP, tuloy-tuloy pa rin eh. Baka yung PCP pang ano. Maglagay talaga doon sa mismong area na kung saan talamak yung Yes, pag sir. sundown, sabi ni Sir from Tondo, yung holdapan. Palawakin nyo and then magkaroon ng foot patrol. Yes, sir. Ganun naman ang directive ng higher headquarters, sir. Siguro sa implementation na lang sa baba nito. And we will reiterate this directive again, sir. Lagay ka ng PCP doon, outpost, and then maglagay ka ng mga mobile car, police visibility, mag-ikot-ikot sa road, tingnan natin kung hindi matigil yan. Yes, sir. Kaya lang, marami mawala ng kita. Yung mga palapunta sa mga beer house, mapabawasan punta sa beer house kasi wala nag-iintrega. Anyway, joke lang yun, sir. So do your job, sir, para hindi Yes, kayo sir. mapagbintangan. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, sir, mapagbintangan kayo. And kawawa naman kayo kung talaga wala kayong ginagawa masama. We'll do that, sir. Di ba, sir? Tumataas si Mr. Lim. Sir, may pakiusap lang po kami. Sanay naman po ng ano, baka po yung Marilake. Pwedeng lagyan din. Ano po yun, sir? Marilake Highway. Ang dami pong patay. Meron na namang kahapon. Marilake. Sa Rizal po. Opo. Ang tagal na po namin nire-request na maglagay sana ng outpost. Marilake Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay dyan. Mas kunin niyo po ang listing. HPG dapat yan. HPG po. Sako po ito ng Metro Manila, Kalahati at saka ng Region 4A. Rizal lang lahat, no? Rizal na lahat. Oh, ginagawang racetrack to, General. General, every Sunday. So, yung Marilake, sinasabi ni Mr. Lim sa Marcos Highway. Yes, sir. We'll check on this, sir. I think it's part of 4A. Sulat kayo. Okay, so General, I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito, pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng Chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me, General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng taong nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato, magkaaway na kami kung away. Please, sir. So, yung sinasabi niya Marilake, in 5 working days, limpyo na po yung problema dyan. Wala na po mga magnanakaw. Tama. Ano exact location? Pakisabi sa, sir? Exact location po nito, General, doon po sa Tanay, papuntang Tanay. Ang record po ng patay natin dyan, napakalaki. Kasi pati yung mga motor, ginagawang, ano po yan, raider yung mga ano,
Ang dami pong namatay na damay pati mga private vehicles. Bakit po? Anong korte ng kalsada or then DPWH should be involved also here? Dapat po, dapat po. So meron ba taga DPWH dito? Good morning, Mr. Chair. Meron? From DPWH. Okay, DPWH, is there anything that you can do about this? Uh, w- Not only the PNP should be involved, also you, DPWH. Yes, Your Honor, we'll coordinate. I'm from the legal service, Your Honor. I'm not particular with but we're aware of what's happening in Marilaki. You're aware. Yes, Your Well, Honor. what have you been doing about it? Top of my head, Your Honor, I'm sure that we installed rumble strips in the corners. It's a curved road, Your Honor, as Yes. I'm aware from the videos that I see from social media. There are now rumble strips that are installed. When was this installed, sir? I can't say for now, Your Honor, but we'll Yung installed dito, bakit tuloy-tuloy pa mga disgrasya ayon dito kay Mr. Lim? I can say, but I'm sure, Your Honor, it's being used as a racing place for motorcycles, particularly, Your Honor. Racing. Yes, So Your Honor. therefore, trabaho ito ng PNP. So General, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again, na please, ayoko na mabalitaan na may mamamatay dyan. Ginagawa pa lang racing track. So aware po kayo dito, General, ang PNP. And then bakit wala akong ginagawa ang PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawang parang racing track itong kalsadang itong lugar na ito, sir. I think, sir, the police regional office 4 is aware on this, but we will direct them again to intensify their presence in that area. Pinapatay, okay. Sige, mamaya na yan. So sir, I want this addressed in the next 5 days. Wala na ito. Anong LGU may sakop po nito? Region 4A po, 4A. Sino pong LGU? Sino pong Tanay po yung lugar, Tanay. Tanay Rizal? Opo, Tanay po. Ito po yung Sino pong mayor dyan? Baras and Tanay. Sino pong mayor dyan? Sino bang mayor natin sa DLG? Andito pa ba yung DLG? Tantuangco raw po yata si Mayor Tantuangco. Ito po yung Marikina Rizal Quezon Highway. DLG? Nasa yung DLG na rin. Sir, bigyan po kayo ng assignment. Bigyan ko kayo, sir, ng assignment. Siyempre, dapat ma-involve lahat dito. Hindi lang yung DPWH, PNP. Dapat involved din yung LGU. So, pakitake note po, sir. Pakiusapin niyo po yung LGU na nakakasakop nito kung sino yung mga mayors dito. Na do something, magkaroon silang programa. Kasi, constituent din nila karamihan siguro na aksidente rito. Di ba? Yes po, Mr. Chair. With regard to that, we will inform the concerned LGUs po. Pwede ba, sir, padala niyo ako ng sulat after in 5 working days kung ano po yung ginawa niyo aksyon at pakikipag-ugnayan sa LGU at kung yung ano niya sa DLG, send me a letter. And of course, yung sulat na yun, dapat hindi galing sa iyo. Baka hindi ka paniwalaan. Siguro kay Secretary Abalos magagaling. Yes po, sir. We will talk with my principals po. Kung sino man yung acting secretary or whoever. Yes, sir. Opo, sir. Sige. Sino pang gusto mong salita? Wala nang gusto mong salita. Ngayon, mamaya yung sa ano Marina naman. Pinapatay na ng mga MMDA. Pagdating ng gabi, may mga stoplight na yung nagwa-warning. So nalilito yung mga pedestrian at nalilito yung mga kotse kung sino bang mauna. Yes, Mr. Chair. Ba't ganon? May part po yun ng namin, traffic management plan. If you, una yung ginagawa namin dyan, EDSA and sa may Katipunan, during rush hour, minamanual ho namin kasi hindi ho talaga kayang i-sustain yung kapag hindi namin dinoble tap, talagang nagkakabulbul po. So, we make sure that yung enforcers namin doon madami kapag dinodouble tap during a particular period na rush hour sa gabi and sa ilang lugar during morning po. Ginagawa ho namin yan, dinodouble tap, minamanual ho namin ang pag-operate, lalong-lalo na sa mga major intersections. Okay. Ito pa isa kanina observation. I forget kung sino may observation ito. May mga stoplight kayo na napakabilis na mag-red. May mga stoplight kayo na antagal, naka-green. Yes, Mr. In Chair. fact, ako mismo nakakaranas niyan.
malapit na ako, siguro 5 dipa na lang, and then parating ko sa harap na 1 dipa na lang, biglang nag-red na naman. Nag-green lang for a few seconds. Ba't ganun? May ano ho kasi, may mga traffic light na kami na may mga kasama hong volume detector. So, tinitingnan ho niya lang haba ng buong stretch. Volume detector, so sa EDSA pa man din yun, nakalimutan ko lang papasok ng SM eh. Ang haba na namin, I'm telling you sir, kung volume detector ang pinag-usapan, so dapat nakita niyo yung volume niya ng kilometro ng haba, parang umabot ako ng 1 oras lamang makatawid lang ako ng SM dahil siguro 1,001, 10 seconds lang ata ang green. May mga automated ho kami na mga Saan naman lang yung 10 seconds? Saan naman lang gawin yung mga 1 minute? That 1 minute siguro, baka mga 2 minutes, 3 minutes. Ano bang standard? may program ho kasi yan kapag Ano bang standard talaga? Pag sa mga sa volume kasi automated po yan. pero sir, wag naman seconds. Wag naman seconds. I think mga 60 seconds ata, 1 minute. Yeah. It varies depending on the situation and depending on the volume, especially during rush hour, Mr. Ito lang sir, tansya nyo, siguro kulang pa yung pagtansya nyo. Siguro dumadami sasakyan ngayon sa Pilipinas. So, magbabago. That's why may mga ginagawa ko namin yun, tinitake over ng mga enforcers namin during rush hour. Kaya po nag-orange, nagbi-blink lang siya. Yun po ang tinatawag namin na dinodouble tap namin. Sabi sir, yung sa yung sa pag heavy traffic Yes, Mr. Chair. na maiksi lang yung green. Pwede naman ho ano po yung program yan. Mag-ikot-ikot kayo sir, hanapin nyo ano. Yes, Mr. Chair. Okay. Noted po. Thank you very much. Di naman tayo sa C. Alam ko yung Coast Guard gumagawa na ng tama. Ano pa po yung programa ginagawa ng Marina dito na para ma-ensure yung safety ng mga pasahero sa dagat, especially sa mga bangka, motorized vehicles. Yes, good afternoon po, Your Honor. Sa Marina po, nagko-conduct po kami ng re-inspection kagaya po ng pagbisita nyo sa Binangonan Rizal. Upon report po doon sa amin, inutusan po ng aming administrador ang MRO na nakakasako po doon para mag-inspection ng MRO NCR po. So, Okay. Yung pong mga bangka na pag-inspect kung minsan, kulang-kulang po sila sa life vest. Trabaho niyo dapat to kung tutusin. Although sabi ko, trabaho din ng Coast Guard. Dapat po mag-inspect kayo. Ayoko na po marinig, again, ulitin ko sa inyo, although thank God, wala nangyari. Ayoko na po marinig na merong nalunod na, lumubog na bangka at ang dahilan ay dahil overloading and then at may mga namatay dahil walang suot na life vest. Kapag nangyari po yan, palayo lang, hindi ko kayo titigilan sa kababatikos. And I'll do everything in my power na meron kayong kalalagyan. Kasi it just means to me na hindi yung ginagawang trabaho nyo. So, mag-inspect po kayo. So, tapos, gusto ko po yung mga life vest nila, yung standard. Hindi yung gawa-gawa lang sa foam, styrofoam. Nag-inspect po ako doon, puro styrofoam. Ngayon ba, hindi na? Nasi-check nyo na yan? yes po, Mr. Chair, yun nga po ang nasa report ng aming MRO NCR dahil po dun sa inspection nyo. Tinignan po ulit ng MRO NCR yung mga life vest po na yun. At nag-recommend po sila na doon sa mga, inutos po, hindi po recommendation po, inutusan po yung mga concerned boats po na palitan ng kanilang mga life vest. Pagkatapos, dapat 1:1. Kung nakalagay doon 30 passengers, dapat 30 or more pa yung life vest. Kasi mga inakyat ko ng bangka, nakalagay 30 passengers, ang life vest lang 20. Kulang ng 10. Ano gawin ng 10? Lumawi na lang. Nang walang life vest, di ba? That's part of your job. So gusto ko po, sir, I'll do another random inspection. I'm not gonna tell you when. So gusto ko po, dapat may life vest, kompleto. Tapos yung nakalagay doon eksakto kung ano yung capacity. Kasi nakalagay doon, halimbawa, 30 passengers. Eh naglulod ng 40. Sabi pa natin, load ng 35 passengers, sobrang 5. Lalagyan pa ng mga motor yan, lalagyan ng mga bigas, etc. Overloading na yun. Yes po, Mr. Chair. Makakaasa po kayo, Mr. Chair. Diba?
So kung maglo-load sila, wala ako nakikita masama. Yung mga pasahero, magkarga ng mga motor nila, magkarga ng mga bigas nila, mga epektos, okay yun. Pero magbawas, kung nakalagay doon 30 passengers, gawin na lang 20, magbawas ng 10 para ma-accommodate, para ma-balance yung weight ng mga ikakarga mga motorsiklo, ikakarga mga bigas. That should be put into the equation. Noted po, Am I Mr. right? Chair. We will do that po, Mr. So Chair. pag na-inspect ako, sir, wala nang ganong klase mga violation. Mr. Chair. Okay, sige. Yung po mga bangka, dapat sir, motorized, yung bubong nila hindi na dapat butas-butas. Yes po sir, isa din po yan sa mga nakita ng aming MRO-NCR at yun din po ang ni-require nila na ayusin at palitan din po at yung kanilang mga bubong dahil po isa po yun sa mga findings nyo doon sa inyong inspection sa Binangonan, Rizal. Very good, thank you. So, babalikan kita dyan sa after sir, mag-random inspection ako ha. And then siguro sir, gumawa ka ng sulat at sabihin mo sa akin kung ano po mga ginawa niyo improvement after this hearing that we have. Yung pong convenience ng mga pasahero sa mga pier na nag-aantay na bago silang sumampa. In fact, kasama po ito nasa pool ng aking pag-visit na mainit yung hintayan ng mga pasahero bago mag-board ng kanilang barko. Samantalang, ang pangalan nun? Northport. You have to inspect this. Kasi nireserve yung aircon doon sa mga paalis na. Yung hindi pa papaalis, dito ka muna sa mainit at pumapay-pay pa yung mga pasahero na may mga bata pa. I think you have to inspect to ensure na yung convenience ng mga pasahero. Noted po, Mr. Chair, Your Honor, makikipag-coordinate po kami sa PPA para po doon sa convenience ng ating mga pasahero. Yes, dapat as much as possible, dapat aircon. Di ba? Malakas naman ang kita nito mga barkong to. Di ba? So, and then also, dapat merong naka-standby ng mga ambulance. Kasi nung magtanong ako doon, wala raw, tatawa po ng ambulance. Sabi, malapit lang naman sir, gaano kalayo? 3 minutes away. Pag sa ambulance, dapat every minute counts. Nandyan yung mga pasahero, nandyan dapat naka-standby yung ambulance. Tapos may mga clinic. Kanino po under yung PPA? Sa PPA po ang pag-aalam ko, Mr. Chair. May PPA ba tayo rito? Dito pala yung PPA, hindi ka umimix sir. Kaya naka pala dyan sir eh. Ba sir? So sa mga pier, sa mga terminal ng pier, na nag-inspect po ako, nasabi ko na kanina, bakit ganun sir? Wala ba kayong ginagawa inspection ng sarili nyo? Meron po, Mr. Chair. In fact po, yung mga findings po ninyo when you inspected the ports, we have already addressed that. And rest assured that we will coordinate with our operators, Mr. Chair, para maiwasan na po yung maulit itong mga ganitong pangyayari. Okay, saka may mga proper na mga restroom? Yes po. Okay. And we also have an ambulance that can be used by ambulance sa clinic. Dapat on duty 24 habang of course may mga pasero, may mga nurses doon, may mga doktor. Yes po. We have an ambulance in the head office po which is near lang po doon sa Not only ambulance sir, dapat doktor din and nurse. Yes, kapag may nahimatay pala dyan o ano, kailangan yung ambulance itatak sa hospital, dapat right there and then bibigyan ng first aid, maski nurse lang. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chair, in fact, in yung mga new contracts namin, we require the operators. You require, but you don't inspect. Yung pagpunta ko doon, walang available na nurse, walang naka-on duty na nurse, walang on duty na doktor. Yes po. Rest assured that we will address the matter, sir. Yung mga na-observe ninyo dati, sir, we were informed na na-address na po and we will continue to monitor, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, bigyan niyo rin po ako ng sulat para doon i-specify sa letter ninyo ano po yung mga nagawa niyo after this hearing that we have. Kasi ayoko naman hearing tayo ng hearing at pagkatapos, pag hearing natin sunod, yung pa rin yung pag-usapan ng problema. So, ayoko na sa sunod na hearing, sana wala tayong problema pag-usapan. May kinalaman doon sa batas na gagawin natin sa Magna Carta for commuters. Okay, ito yung dahilan kung ba tayo nag-usap-usap para malaman natin karapatan ng mga mga commuters. Okay. We will do that, Mr. Chair. Yes, sir. Sa C naman tayo, dito yung aviation and airports ng DOTR. Okay, ano po mga programa meron kayo na para maprotektahan ang karapatan ng mga
pasahero sa eroplano and as well as for their convenience. Yusek Lim. Good afternoon, Senator. Sir, right now, meron ko kaming Air Passenger Bill of Rights. Okay. Ang sakop po nitong administrative rule nito is yung karapatan ng pasahero at the Okay. time that they buy the plane, Mhm. buy the ticket. Ano mangyayari kung magkaroon ng aberya, Mhm. kung magkaroon ng postponement or cancellation, anong amenities ang ibibigay sa pasahero Mhm. kung magkaroon nga ng delay or cancellation, no? Yun ho ang sakop nitong Passenger Bill of Rights. Tungkol naman ho sa insurance, kasi pwede hong mangyari na magkaroon ng aksidente, meron hong mga international treaties covering the liability ng airlines to the passengers. So may mga minimum amounts na sasagutin ang airline, the insurers of the airline, kung ano man ang mangyayari in the event of an accident. Okay. Balikan natin, although wala na po ako natanggap na reklamo ngayon, in the past marami, yung bang kapag na-delay yung schedule paglipad ng isang eroplano, nagugutom po yung mga pasahero, wala man lang libreng pamerienda. So, yan ho ba na nagagawa na natin ng paraan? Although wala na ako nababalitaan, pero sana gusto ko tuloy-tuloy, wala na natin mababalitaan ganun. Yes, Senator. Ang mga airports naman ho natin are dalawang hong bahagi ang nagbibigay tulong sa pasahero. Yung airlines, kasi part of their customer service yun, pati yung airport. So may mga amenities na binibigay. May malasakit kit or pangtawid kit, especially pag mahaba ang delay. So ang CAAP ho, may programa. Ang MIAA ho, they have their respective programs to supplement the support for passengers in case of delay or cancellation of flights. Yung detalye ho nun, I can give to Deputy General Dan Lucas at kay GM Ines para madetalya ho yung sakop ng benefits na binibigay nila sa pasahero. Saka sir, dapat meron kayong mga tarpaulin na visible po sa mga pasahero at doon naka-specify yung kanilang mga karapatan, yung passenger bills of rights na babasa. Meron ko nakita minsan sa isang airport doon, nakatago doon sa sulok. Akala ko advertisement ng isang produkto, dapat visible po sa mga pasahero yun. Yes, sir. Can we do that? Ipapatupad ho natin na ilagay yan sa prominent area para makita Yes. ng karapatan ng pasahero. Mababasa ng bawat pasahero Yes, sir. kung ano yung mga karapatan nila. Dapat meron din tayong mga help desk siguro. Mga help desk ho, meron. Ang Civil Aeronautics Board ho natin, karamihan ng airport, meron silang sariling help desk in the airport. Okay. Okay. Mga snatcher, mga kolorob ng mga taxi. So meron ako minsan nabasa napanood na isang vlog ng isang foreigner na reklamo siya na namodo siya ng mga nagkukolorob dyan sa airport ng mga taxi. Well, yan ho pinagmamasdan ho ng airport management, no? May nababalitaan kami, pag sa Manila ho, ang coordination is now with the concessionaire. Okay. So talagang pinagmamasdan ng masusi yan para hindi mangyari yan sa citizen or to our foreign visitors. And likewise, ang CAAP is also paying attention to these issues. Nakikipag-usap din po kayo sa ating immigration sa customs na nakabase doon po sa airport na kuminsan ay yung mga pasahero sa halip na tutulungan nila, they will extend assistance, sila pang mismong nakabigay ng problema at na-offload. Is this something na meron kayong discussion? Well, sa MIAA ho, may mga regular dialogue even on DOTR and the concessionaire. Nagkakaroon ho ng dialogue on these issues because yung report umaabot din ho sa amin na kuminsan nakakadagdag sila sa delay sa pag-processing ng pasahero. But definitely, pag ang action is not lawful, nabibigyan ho ng action yun. Again, yung mga detalya ho, I can pass on to the GM Ines. Maybe you could elaborate on action taken by MAA. Yes, sir. Good afternoon po, Senator. Good afternoon, Yusek and everyone. Tama po yung sinasabi po ni Undersecretary Bobby Lim sapagkat yung una-una po, yung tungkol sa mga kolorum,
ongoing po ang aming drive jointly with the PNP and the ABSEC group, no, and the APD. Kamakailan lamang po nag-operate po yung mga pulis natin at dami pong hinuli na kolorum nung I think last week po. Palagi ko na dyaryo po yun eh. Tiketan po yung mga driver at palagay ko nire-ready po nila yung sumbong papunta sa LFTRB, yung mga registration po ng mga sakyan, pati LTO. Pagdating po yung binanggit po nyo na sinagot po ni Yusek Bobby, tungkol po doon sa ginagawa ng Civil Aviation Board na yung mga parang poster mo sinasabi po nyo sa terminal na inutos niya po nyo last year, na ginawa po namin yon sa CAB. Ang ginagawa po ngayon ng ating concessionaire na private concessionaire, papalakihin daw ho yun. Kasi maliit nga po yung naigawa namin noon. Nung nagbago po sila ng terminal noong September, babaguhin daw po nila yung mas malaki. May balak po sila ngayon gawing digital na po. So mas malaki. Okay. Pero hanggang ngayon po, hindi pa natin na-implement dahil nasa kanila na po sa NNIA na po yun kay San Miguel. Yun po ang kasagutan nun. Yun naman pong binabanggit ninyo na yung tungkol dun sa mga nare-report po sa inyo, kasalukuyan po pinagtutulungan na po namin yan. Yung coordination po, gaya niyan, last week din po, nagpulong po ang yung new NAIA Infra Corporation at ang Bureau of Immigration ni Commissioner Biado na pupunuin po nila palagi yung po mga immigration counters po natin sa airport, sa international. Ang isang parang hindrance po doon, Honorable Senator, is that kahit na pupunong-puno po yun, masikip pa rin po yung ating terminal. Kaya ito po, malapit na po namin matapos. Tulong po ito ng MIA, DOTR at saka NMIA. Pinapalawak na po namin yung immigration counter sa Terminal 3. Okay. Makikita po nyo siguro yan, siguro in about the end of the month sapagkat hindi ho na yun maitapos-tapos sapagkat meron pong nakaharang na isang concessionaire doon na pinaalis na po ng NNIA. Good. So hopefully po, matapos po ito, DOTR, MIAA, and even CAAP po, at saka yung NNIA, yun yung San Miguel, no? Tulong-tulong po kami dyan. Hindi po kami naubusan ng ano. Lagi po kami nagpupulong at kung nakikita niyo unti-unti pong gumaganda naman po, kahit pa paano. Ipapalap ko rin po yung processing center para sa mga private planes. Sa mga charter planes. I understand, sir, nagawa po namin yun. Okay. Pero nabalitaan nyo, I understand that you have discussed this with Mr. Ramon Ang Yes. personally. And he promised because sinara po niya yung Terminal 4. Yeah, nakikita ko naman po, sir. Yes, Pero sir. ang gusto ko lang, sir, Gagawin na po niya ulit. Papagandahin pa raw niya. pagandahin po at Pinangako daw po sa strict inyo. monitoring. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yeah, nakita ko. Nag-promise daw po siya sa inyo. That is true. Okay na po tayo dun, sir. Pero ang gusto ko lang, nandun din kayo para mag-monitor. Opo. To Right, ensure na maayos po yung paggamit noon. Hindi yung Yes, sir. parang naging dekorasyon lang. Opo. Okay? Thank you, sir. Now, very, 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 very important to me, the last but not the least, bird strike. Recently, nabalitaan natin lahat, Korean Airlines, itong Jeju Air, na dahil sa bird strike, emergency landing hanggang sa maraming namatay. Hindi magandang pagka-landing na kinapos ng airstrip. Ilan na po insidente ng bird strike recorded sa ating mga aeroplano, sir? At thank God at hindi po naging seryoso at aksidente. Sa Manila po, alam po ng CAAP, no? May konti po kaming namomonitor na po. Siguro umabot po tayo ng may 100. 100 bird strike. Yes, sir. Opo. For, Kasi, let's take it one at a time, yearly. Taong 2023, last year, ilan pong hindi ko po report? alam yung taon 2023 po. 2022, ilan po? Teka. Sasagot na Ito na lang po, siguro. Ate po si CAAP. Sir, we have the statistics. Okay. Go ahead po. Magandang hapon po, Senator. So, noong pong 2023, sa sineperate po kasi namin per airport, ang pinakamataas po talaga yung sa Manila International Airport. NAIA? Noong 2023 po, ang nai-record po natin ay 181. Jeez, 181 bird strikes. 181 bird strikes po. Okay.
sa 2024 po, tumaas po tayo ng 9%, 190 po ang nai-record natin sa Manila. Ang Okay. sumunod po na airport na nagtala ng mataas na insidente ng bird strike sa Iloilo po. Iloilo naman. Okay. Iloilo po. Bagamat bumaba po yung Iloilo dahil po sa mga mitigation na ginawa natin sa mga paliparan na maalala nyo po yun po yung pinag-utos nyo, makailang hearings na po last year. Kaya bumaba po tayo from 116, ang Iloilo po naging 67 na lang po. Mataas pa rin. Marami pa rin po. Sana zero. Marami pa rin po kasi sa Pilipinas po, Mr. Chair, 700 po ang species, halos 150 doon ay migratory. Medyo marami pong kailangan i-consider. Unti-unti po sa pagtataya ng kaap na papababa natin, yung ipinangako po naming training sa mga airport managers at iba't ibang stakeholders, nagawa po natin noong December. Halos nasa 100 na pong airport managers ang na-training natin para sa various mitigations. Bagaman pong may trainings, kung maalala nyo pa rin po, meron po kaming ibang mga hininging budget para po sa mitigation. Okay. Hindi po naisama for Hindi naisama o hindi 2025. nabigay? Hindi po naibigay sa 2025. Well, then Pero- all you need to do is open your mouth and tell me so I can support you. Yes, sir. Nagbigay po kami, magpapasa po kami ng letter request. Pero, Magpasip po kayo sa akin. yes, Mr. Senator. Ang isa naman pong hindi po namin bibitawan, kagaya nga po na ipinangako ni Captain Tamayo, naghahanap po kami ng mga budget na pwedeng ma-realign para maasikaso kasi Sige po. napaka-importante po ng... Just talk to me, sir. Pag-usapan natin. Maraming salamat po, Mr. Bibigyan Chair. ko pong top priority to kasi ito po ay isang seryosong bagay na alam na natin, this can bring down a plane. At mabuti na lang po ito sa mga bird strike na binanggit yung numero, wala pa po insidente na na-crash yung aeroplano natin. Wala po. Anong nangyari po sa mga Wala aeroplano to? Meron lang pong nag-incur na damage. Normally po, even in global standards, ang record po natin, hindi po malaki ang epekto niya when it comes to fatalities. Pero halos $1 billion po globally ang nagiging damage niya sa mga eroplano at mga airport facilities. So nagkakaroon po ng delay, congestion, cancellations dahil po doon. Babalik na naman po yun sa mga abala na nagagawa sa atin. Okay, out of this 119 in 2024 and 181 in 2023, ilan dito yung medyo may consider na seryoso na halos muntik-muntik na? Is there? Mr. Chair, there? wala lang po akong record nung ganun kasi ito po ay naitala bilang incident. Ibig sabihin po kung incident, hindi po siya maitatala na accident dahil hindi... Hindi, incident nga na reported ng mga airlines. Na Tama siyempre, and then i-report na airlines dapat sa inyo na itong insidenteng ito in 2024, medyo seryoso na ito. Dapat meron yung mild, medium, serious, medyo nasa in the middle to. Buti na lang at ilang ibon lang ang pumasok at kapag pumasok ng ganito pang numerong ibon, delikado na yung aeroplano, baka bumagsak, etc. So dapat meron kayong certain evaluation like that. Meron pa ata tayong bird sanctuary. So pag may mga bird sanctuary na malalapit sa mga airport na ito, I think, is it not time na para kayo po ay magsalita at gumawa ng hakbang na ilipat itong mga bird sanctuary na ito na might cause bird strike or maybe it's causing bird strike. Tama po, may mga ganito pong pagkakataon sa ibang mga paliparan, Mr. Chair. Kaya po dire-diretso po ang pakikipag-ugnayan sa DENR at sa local government. Nais nga po namin gumawa sana ng isang committee kasama ang DENR, LGU, ang Department of Transportation at ang CAAP, pati ang mga airport authorities para mapag-usapang maigi kung ano po ang mga mitigation na dapat gawin. Kasi yun pong mga migratory birds, sa record po namin, meron po siyang mga peak season. Okay. Yung mga galing sa... Saan usually bansa galing mga ito, sir? Based on our record, Mr. Chair, galing sa norte, Siberia, China, Japan, Korea, Australia, New Zealand. Ito po. Kapag po September to November, yan po yung mga flying to south, while yung mga papunta pong norte, dumadaan po sa Pilipinas ng February to April. So halos almost whole year round po, marami po talagang dumadaan na
mga migratory bird. It's really a problem not only for the Philippines but in different countries. Kaya po importante po ang pakikipag-coordinate namin sa various international organizations para makuha yung best practices. Thank you. Sir, I'm extremely happy to hear na itong incident ng bird strike sa Pilipinas hindi naging dahilan para bumagsak ang isang eroplano. Very good yan. Pero let's not wait na mangyari yon. So dapat gumawa tayo ng mga paraan na mabawasan itong incident ng bird strike na isang tsamba lang yari tayo. Tama Isang tsamba lang yon. So wag na tayo maghintay ng tsamba na yon. Alasin natin yon na dapat matigil to. So ano po yung